Ayan po mga kaibigan, si Kasanggang JR, nagpo-full size siya ng dining chair. Ayan. Bali yan ay horse pit yung paa mga kasangga, mga kaps. Ito yung design. Ayan o. So yung pangharap na yung kinukuha natin mga kaps. Ayan, sisimula ng mag-drawing. Try po natin mag-drawing mga kaps, mga kasangga. Ayan, gumuguhit po siya mga kasangga. Ayan, kurbada. Bale yan mga kaps, nakatapos na nating guhit yung horse pit doon sa side ano niya, sa pinaka side. Ayan. Tapos ito yung sandalan niya. So yung mga ilang minuto rin yung pagguguhit, tapos i-jigsaw natin to para makuha natin yung pinaka padron na yan. Yan na yung magiging padron natin, tapos yan ay iguguhit natin dun sa kahoy na gagamitin natin. Ayan. Guguhit si Kasanggang RJ ng bulubundukin. Oh, yan. Yung bundok yan. Yung kumbaga susong dalaga. Magansagan tayong junior na Mang Benro. Kaya kailangan magaling din tayo magguhit. Anong kurbada eka. Basta andyan ay kasi Kasanggang Iman. Mga 4 na taon pa. Galing na kita. Totoo kaya. What? Mang Benro. Balik ka na dito, Mang Benro. Bali yan mga kaps, kukunin natin yung horse pit niyan sa 3x3. So hindi naman ganun kalantik yung ginagaya natin, pero didiskartehan natin para mas maging maganda yung finish niya. Ayan. Yung iba kinukuha to sa 4x4. Kaya lang medyo masyado na malaki yon. Pero ito all goods na rin to. Maliit lang naman yung pangpaanong upuan. So iguguhit natin dyan yung horse pit. So yung sanepa niya, ito yung sanepa niya sa harap mga kaps. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan siya. Tapos isusunod natin yung kurbada ng horse pit para ayan, parang magkakasama lang siya. Ginuguhit na ni Mang RJ yung ano. Well mga kaps, yan kasing padron ng horse pit. O teka, medyo mano ka dyan. Lalagyan mo ng buko na gano'n, parang ano, parang sapatos ng ano, kabayo. Kaya nga horse pit ang tawagin. Horse pit. Kasi yan mga kaps, yung padron yan, kung ano yung guhit natin dito sa harap, ikakabila lang natin sa side ng 3x3. Yun na rin yung guhit niya. Kaya isang padron lang ng horse pit, ikakabilang side lang natin, makukuha na natin yung design ng horse pit. Medyo papaliit dun sa bandang paa. Mataba dito sa bandang taas, papaliit. Mapapansin nyo dito sa picture. Ayan. Mga simpleng guhit pa nga yan eh. Yung iba mas malalantik yan. Talagang parang lumulundag na paa ng kabayo. What? Hindi, huwag mo gaganon. Halos diretso lang yun. Halos diretso lang. Tingnan mo yung guhit dun sa kabila. Tapos lagyan mo ng konting ano, lantod. Lantod, eka. Medyo malantod yung guhit. Yun. Ay, masyadong ko yan. Bagay sa pagguguhit mga kaps, ganoon talaga. Kung ano yung maganda sa paningin mo, medyo ulit-ulitin mo. Kaya ayan, nilalapis lang. Tapos kung medyo merong sablay na itsura,
Yun, ganun. Dito medyo ano pa yan, oh. Maliit ano. Maliit ba? Ng, kahit anong project. So yan. Ito yung sa NEPA mga kaps. So kukunin yan lahat sa, kasi ito yung sa NEPA niya, tres yung lapad. So dun tayo kukuha sa loob ng tres na yun para hindi tayo maligaw. Tapos ito namang horse pit. Guguhin tayo dito ng tres. Ayan, tres yung lapad na to. Hanggang sa baba. Tapos dun lang tayo kukuha sa loob ng guhit na yun. Tapos ito, yung paa naman, yung pinakasandalan niya, ganun din. Kung ang haba nito ay 37 inches yung taas, mula dito sa baba hanggang dun sa taas ay 37. Dun tayo kukuha ng sandalan. Tapos yung kapal, karaniwan naman yan mga kaps is 1 3/4. Tapos medyo papaliit tayo sa bandang taas, 1 1/4 or 1 media. Tapos yung lapad 1 3/4 din. Yan kadalasan. Yung iba ginagawang 1 media sa mga medyo neat na design, yung mga parang simplihang design lang. Pero yan 1 3/4 matibay na yan mga kaps. Tapos pwera pa yung pang ibabaw nito rito na 4 3/8. Mapapansin nyo dun sa picture, eto. So nakababa kasi yung 4 3/4 na 4 3/8 na yun. Ayun oh. Meron pa siya dito sa bandang gitna. Yan oh. So ito diretso lang siya. Kaya lang medyo nakakurbada rin yung ibabaw niyang pag ganun. Tapos eto nakababa siyang ganyan. Kaya eto, kung 4 3/4, 4 3/8 mula dito hanggang dito, bumaba siya ng kuno dito. Ng halos mahigit 1. So yan. So ganun lang kumuha ng padron mga kaps. Titingnan mo lang muna yung picture, tapos mag-aaralan mo. Yung sukat naman may mga standard naman yan, tulad sa dining chair. Karaniwan yan ay 17 inches yung taas mula dito sa floor, sa pinakapaa niya. Tapos dito sa kasama na yung top 17 or 18 pwede rin yan. Tapos sa sandalan pwedeng high back, pwedeng 42, pwedeng 37, 36. Yung pinakamababa 36. Pero pwede pang bumaba yun ng konti mga kaps. Depende sa design ng bangko. Halimbawa kung bangko lang naman ng pangbata, yun. Katulad nito, yung isang dining chair dito mga kaps. Ayan o. Hindi ako nagkakamali, 44 yung taas nito mga kaps. So high back to. Ganyan lang yan mga kaps. So yun mga kaps, kung halimbawa ito yung padron ng horse pit. Halimbawa ito lang Tapos ito yung 3x3. Ito halimbawa mga kaps. Halimbawa yung mamaya papakita ko rin sa inyo mga kaps. Yung halimbawa ito yung padron ng horse pit. So dito yung lantik niya sa harap na to. Halimbawa 3x3 ito. Tapos pagbiling natin, same padron na horse pit. Pagbiling natin ganun, sa halip na paganyan, yung lantik niya nandito, ipaparehas natin dito. Ito na mga kaps yung drawing natin dun sa lapad na tres. So, i-jigsaw natin to para makuha na natin. Ito na yung gagamitin natin padron para dun sa titistisin natin kahoy. So, yan.